Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, habang tinatalaga natin ang ating mga sarili sa kalinisanisang puso ni Maria, ngayong araw ay pinagdiriwang naman natin ang banal na kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Napakaganda ng kwento ni San Francisco dahil kahit na napakayaman niya, hinubad niya ang lahat, inalay niya ang lahat para sa Diyos. Kaya nga, isa sa mga napakagandang turo ni San Francisco, that it is in giving that we receive. Kala natin tayo'y nakakatanggap pag tayo'y papagod, hinahabol natin ang ating mga ninanais. Pero ikaw ay makakatanggap sa pamagitan ng iyong pagbibigay. Kaya naman sa kanyang pag-aalay buong buo ng kanyang sarili sa Diyos, siyang unang santo na nakilalang nakatanggap ng mga stigmata ng ating Panginoong Jesucristo. Natanggap niya ang sugat ni Kristo. Mga kapatid, kung gusto mong makatanggap din ng milagro sa iyong buhay, ano man ang iyong pinagdarasal, kagalingan, financial breakthrough, pagpapatawad sa taong nakasakit sa iyo, kahit ano man yung mga problema o pagsubok na iyong kinahaharapan ngayon, umpisan mo sa iyong pagpapakumbaba at pag-aalay sa Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan tayo nanatili pa ring kasarili, naasam natin mga makamundong bagay, nakalimutan natin ang nagbibigay, ang ating mapagmahal na Diyos. Hingin natin muli ang kanyang awa at pagpapatawad para tayo ay makita pa, minsan pa makinabang sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Patalunton nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makiisa ka sa maligayang pag-ibig. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ibinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo, sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa simula. Kinalimutan ninyo ang Diyos sa inyo'y nag-alaga sa simula at dinulutan ng pighati ng Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at kanyang sinabi,
Mga kalapit bayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni numan ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon na may manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pagkat kayo'y iniligtas na niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Dinirig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagat at naroong nilikha. Dinirig ng may kapal ang may kailangan. Ang lungsod ng Sion, kanyang ililigtas. Bayang nasa Huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dinirig ng may kapal ang may kailangan. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo hindi dahil suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras din yon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga tao ang kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Binigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kung hindi
ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Pumarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at maraming hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung may isa pong santo na napakalapit sa aking puso, ito po ay si San Francisco ng Assisi na ating inaalala ngayong araw. Hindi ko po makalimutan si San Francisco dahil sa unang parokya ko, siya po ang patron. Siya po ang pintakasi namin. Si San Francisco po ay kinilala o kakilala ng ating simbahan bilang patron ng mga hayop ng kalikasan. Siya po ay isang huwaran ng kababaan ng loob. Pero para po sa akin, si San Francisco ay isa ding pong builder. Isa po siyang tagagawa. Ang kwento po kasi, nung hinahanap daw ni San Francisco kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa kanyang buhay. Araw-araw daw ay pumupunta siya, nagdarasal sa isang maliit at sira-sirang simbahan doon po sa San Damiano. Habang siya daw po ay nakaluhod sa isang krus, narinig daw po ni San Francisco ang boses ng Diyos mismo na sinasabi sa kanya, Francisco, ayusin mo ang aking simbahan na nakikita mong nasisira. Francis, repair my church, which you see is falling into ruin. Inisip po nung una ni San Francisco na ang pinapagawa ng Diyos sa kanya ay yung mismong kapilya. Kaya naman, yun po ang kanyang inayos. Kumuha daw po ng mga bato at kahoy si San Francisco at inumpisan pong i-repair, gawin yung mga dingding, yung hagdanan. Pero kalaunan, pagkatapos po ng maraming pagmumuni-muni at pananalangin, naisip daw po ni San Francisco na may mas malalim pang pinapagawa o pinaparepair ang Diyos sa kanya. Napagtanto niya, kailangan ayusin ang spiritual na kalagayan ng Santa Iglesia. God was really calling him not only for the repair of the church building, but God really wanted him to become an instrument for the renewal and the restoration of the whole church. God was really calling him not only for the repair of the physical building, the physical church, but God was really calling him to renew and to restore the whole church spiritually through a life of poverty, humility, love for Christ, and service to others. Isa pong nakaka-inspire na santo si San Francisco ng Assisi. Dahil sabi nga niya, preach the gospel always, and if necessary, use words. Sinabuhay niya ang mabuting balita. Kwento nga, nung minsan, niyaya niya yung mga kasama niya. Pumunta sila sa isang nayon para ipahayag ang mabuting balita. Pero habang sa daan, nagkukwentuhan daw, masaya sila, tawanan, halakhakan, nakangiti sila. Pagdating daw po nila doon sa bayan, sabi ng mga kasama niya, Francisco, umpisan mo na ang pangangaral. Pero sumagot daw po siya, tara, uwi na tayo. Tapos na ang ating trabaho. Nagtataka sila. Hindi ka pa naman nagsalita eh. Paano mo nasabi na nangaral ka na? At dito po sinabi ni San Francisco, yung nakita lang tayo ng mga tao na masaya, sapat na yon. Naramdaman na nila kung anong ibig nating sabihin, naranasan na nila na totoo at buhay ang Diyos. Pero bukod pa po dyan, ko po mismo ang magpapatotoo sa inyo. Hindi lang po santo na nagbibigay ng tuwa at galak si San Francisco. Pero isa po siyang makapangyarihang tagapamagitan kapag tayo'y nagdarasal.
Kung kayo po ay lalapit, magdarasal kay San Francisco, makakaranas po kayo ng milagro. Noong pong 2016, ako po ay na-assign sa aking unang parokya sa San Francisco, Magalang. At kamukha po ng kwento ni San Francisco, dinatnan ko po ang isang simbahang sira-sira. Basag po ang sound system ng simbahan. Kailangan na pong mapinturahan ng parokya. Pundido po ang ilang ilaw, napakadilim sa loob ng simbahan. Tumutulo po ang bubungan. Bulok na po ang kisame doon sa opisina. Inaanay po ang ilang cabinet. At meron pong 2 poste ang tinayo sa harapan ng simbahan. Gusto po nilang pa-extend ang parokya pero hindi po nagawa dahil po kapos sa budget. Yan, nung unang gabi ko po doon sa aking bagong parokya, umiiyak po ako dahil ang pera ko po ay mahigit na 40,000 pesos lang. Pero sobrang dami kong kailangan pagawa. Ang sound system pa lang po, naalala ko noon, nagkakahalaga na ng 150,000 para mapaayos ko lang. Pero wala pong araw na hindi ako nanalangin, tumawag sa Diyos. Wala pong araw na hindi ako lumapit kay San Francisco dahil naniniwala ako ng simbahan na yon ay hindi ko lang simbahan o hindi simbahan niya. At inumpisan po namin paggawa itong simbahan kahit na wala kaming masyadong budget. Nung sa unang parokya ko po, inumpisan namin ang debosyon kay San Francisco. At alam niyo po kung ano nangyari. Una, dumami ang mga tao. Sumaya po, sumigla ang parokya. Pero pangalawa, unti-unti, dumating po ang mga donasyon. Merong mga tao, hindi ko man sila kakilala, pero kusa silang nagbibigay. Meron po akong isang karanasan na hindi ko makalimutan. Isang araw, bigla na lang, merong isang babae kasama niya ang kanyang anak. Dumating po sa parokya, nagbibigay po ng 100,000. Nakacheque. Nung tinanong po namin, paano po niya nalaman na kami nagpapagawa? At sumagot po itong babae na araw-araw napapadaan daw po siya doon sa parokya namin at meron daw pong isang lalaki, isang tao na parang tinatawag sila na pumasok sa simbahan. Nagtatanong kami kung sino yon, hindi daw po niya alam. Basta't naramdaman daw po niya na siya ay pinapapasok doon para tumulong. Sino yung lalaki? Ang paniwala po namin ay si San Francisco. At pagkatapos po ng 3 taon lamang, hindi ko lang po napaayos lahat ng aking mga binanggit. Pero napa-extend din namin ang parokya. Napagawa ko po ang retablo ng simbahan kahit na napakamahal. At pagkatapos ng lahat, meron pang sobrang pera na binigay ko po dun sa kapalit kong pari. Kaya isa po akong patotoo. I am a witness of the powerful intercession of Saint Francis. Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, mabisa, makapangyarihan ang panalangin ni San Francisco. Isipin nyo, siyang unang santo na nakatanggap ng mga stigmata, mga sugat ni Kristo. Yan nga po mga kapatid, kung ano man ang sira sa inyong buhay, ilapit nyo kay San Francisco dahil kung nagawa niya noon, na nagawa niya ang sirang simbahan, magagawa din niya na tulungan ka dyan sa kung ano man nasisira sa iyong buhay. Magandang itanong at pagnilayan. Ano mga nawawasak o nasisira sa iyong buhay na gusto mong ipatulong o ipagawa sa Diyos? Ibulong mo, sabihin mo kay San Francisco, allow Saint Francis to repair your life. Sira man ang iyong pangangatawan dahil may sakit ka, say in prayer, Saint Francis, repair my body. Sira man ang inyong ugnayan, inyong relasyon mag-asawa, say, Saint Francis, help me to repair my marriage. Wala kang kapayapaan, nalilito ka, naliligaw ka sa buhay, hirap ka, nag-struggle ka sa kasalanan. Say, Saint Francis, repair, help my spiritual life. May sira, may problema sa iyong financial na buhay. Sabihin mo, Saint Francis, repair my wallet, repair my pocket. Walang imposible sa Diyos, lalong-lalo na kung ang nakikiusap sa Kanya ay ang santo na tunay na mahal niya si San Francisco. Lumapit ka kay San Francisco, magdasal ka sa Kanya, hindi ka mapapahiya. Kaya sa banal na misa pong ito, sabihin natin, ibulong natin, di lang minsan pero paulit-ulit. Dahil si Jesus din naman po ang nagsabi
Siyang nagbigay ng habilin sa atin. Knock and the door will be open to you. Seek and you shall find. Ask and it will be given to you. Nung sinabi ni Jesus yun, hindi niya sinabi minsan lang. Nung sinabi ng ating Panginoon yun, doon sa pangungusap niya, pinapahiwatig niya na walang tigil. Huwag kang hihinto hanggat hindi ibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Tiwala tayo na pinapakiusap tayo ni San Francisco sa Diyos. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya at hihingi ka ng tulong sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, hingin natin ang tulong, ang gabay at panalangin ni San Francisco. Sabihin natin, San Francisco, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong na makapangyarihang pamamagitan ng Mahal na Birhen Maria at ang santo na ating inaalala si San Francisco ng Assisi. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo. At sa mga pangyayari ng ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Kaysa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni San Francisco sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang na nangyari sa krus, na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal. Na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo, ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Mga kapatid, ilagay niyo po ngayon ang inyong mga kanang kamay sa inyong dibdib at sabay-sabay natin dasalin in the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands, for I believe that your will is for us to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your works so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. us. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit sa pagmamahal mo.
at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ano ang gusto mong ipa-repair o ipagawa sa Diyos sa iyong buhay? Anong aspeto ng iyong buhay ang sira ngayon na gusto mong ipatulong kay San Francisco? Maaaring meron kang hinihiling o pinagdarasal, pero magandang itanong din, yan ba ang pinapagawa ng Diyos sa iyo? Maaaring yan ang gusto mong maayos, pero merong ibang pinapaayos ang Diyos sa iyong buhay. So, before asking the Lord, Lord, repair my life, ask, Lord, what part in my life should I focus? Should I ask for a repair? At malalaman mo lang yung sagot na yon kung mananalangin ka, kung magdarasal ka. At hari nawa, bigyan mo ng konting katahimikan ang iyong sarili because God speaks to you in silence. Baka meron kang ibang gusto, hindi yan kagustuhan ng Diyos. Kaya nananatiling sira ang iyong buhay. At para magawa ang iyong buhay, huwag ka lang magdasal. Magpakumbaba ka. The first step for any repair is humility. Naayos ang lahat kung marunong kang magpakumbaba. Ang sasakyan na gumagalaw, hindi mo maaayos yan. Di po ba? Ang computer na gumagana, para maalis mo yung virus, kailangan mo munang pahintuin sa mga operations niya. Di po ba? So you need to stop. You need to humble yourself. Ibig sabihin, kailangan mong ilagay ang iyong sarili sa kamay ng Diyos para maayos talaga kung ano ang problema ng iyong buhay. Yan ang ating dasal, panalangin. Huwag lang tayong humingi kay San Francisco, Francis, help me to repair my life. But Lord, teach me what should I focus, what should be repaired in my life. And Lord, give me the humility to accept your will. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.